Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Friday night mga lodi at kakadating lang namin mga idol. Medyo naging busy tayo mga lodi, no? So bukas ah bukas mag-update tayo mga lods. Promise. Mag-update tayo bukas mga lodi, no? Hindi pwedeng hindi tayo mag-update. So marami nang nangyayari ngayon mga lods. Dahil nag-drop ang ating market, BTC bumalik ng 107. Ako, ang daming nataranta. Mga idol, ang daming nalungkot, ang daming natakot, madaming na shake out. Totoo ba? Ngayon, 109 na siya ulit eh. Pero nung nakita ko, sinisilip ko yung mga chart. Grabe, 17. 107. So maraming nawala ng marami nang nagpo-post no na ayaw na nila, bibenta na nila yung mga crypto nila. Kukulit nga eh. Mga lods eh, no? So, pero punta muna tayo dito mga idol. Check natin yung ating crypto bubble. O, ayan. So, crypto bubble natin, hours, medyo hindi natin sure etong market na to. Hindi natin sure kung aakyat na siya ulit dito kasi ito yung parang naging resistance natin mga lodi, no? Yung 2.6. Isa na nauntog na yan, no? Nauntog siya dito ng 2 beses. O, halos 3, ang dami. So, at ito yung pinaka binaba niya ngayon, no? Mga ilang araw, kahapon at ngayon, mga lodi, 2.3. 2.3, grabe. Hindi ako maka-position kasi ayoko mag-trade dahil medyo busy, sumisilip-silip lang ako. Tapos siyempre, nagda-drive tayo mga lodi, bawal tayong isa akong ngayon, piloto. Ako ang malupit na driver, baby driver, napanood niyo yan, si baby driver. So ayan. Hindi tayo makaporma, hindi tayo makapag-trade. Pero, mga lodi, which is goods lang yon dahil kung nagtitrade ako nun, malamang medyo na-liquidate na ako kakahabol ko ng long. No? Pero grabe yung mga na-liquidate ngayon, mga lodi, medyo matindi. Madami-dami. Mga lods, no? Grabe yung nangyari, no? Nagkaroon tayo ng market na nagkaroon tayo ng rate cut, nagkaroon tayo ng good news kay Trump at Xi Jinping. Pero ano nangyari? Pool, sabi nga nila, pool manipulation ang ginagawa. Talagang isi-shake out ka ngayon mga lodi, no? So eto nga hindi ko alam kung kailan ko to pero ngayon to 31. 2 weeks ago we wanted. Ano ba yung mga gusto natin nung 2 weeks ago? Gusto natin ng rate cut, binigay sa atin. US-China deal binigay sa atin mga lodi, nagkaroon ng good news eh, di ba? QT to end. Altcoin staking ETF approval. Kasi kaya lang ito kasing altcoin staking ETF approval medyo madi-delay. Kasi nga tayo ay shutdown. Naka-shutdown ang ating government. Diba? Now we got everything pero hindi naman everything, no? Yet markets are even lower. What the F is really going on, mga lodi, no? Grabe. When good news dumps the market, whales are still shopping, mga idol, no? So, ayun sinasabi dito. Mga lods, grabe, no? So, check nga muna natin kasi wala akong masyadong wala akong masyadong nakuwang nyo sa ibang mga page eh. Kasi talagang halos kakauwi lang namin. Pagod-pagod pa ang aking katawang tao, mga idol, no? Traders bet on the worst performing crypto of October. Di panalo siya. Kaya lang, nasa 31 pa lang naman tayo. Bukas pa yan. One major altcoin just lost 6% this month and could drop further if it fails to hold key support. Will this be the worst performing crypto for this month? Ito yung parang parang poly market to parang voting. Sol is the most voted. The native token of Solana was noted to continue to struggle below $200 mark as profit volatility and rising exchange inflows weighed on its price, mga lodi, no? Ano pa? Manny Pacquiao, dako, eto mga lodi, nakita ko to Antindi din nito Manny Pacquiao launched a new fintech app called MoneyPay. The internet is undefeated, however, suggesting names like money transfer and money padala. What's your witty or funny name for Pacman's new app? Kasi yung MoneyPay, mga lodi,
Parang letters lang yung pinagkaiba, pero may mga parang gano'n na, money pay, malilito. Money padala. Kumbaga, pag binanggit mo, ang iisipin agad nila, pera yung money, hindi yung pangalan ni money mismo. Manny Pacquiao. Money transfer. Maningil. O, yan o. Send money. Tapos pinadala si Manny, no? Send money. Oh. Money gas. Sa gas station ka raw magpapagas eh. O, di money gas. O, ang daming kalokohan ng mga tao, mga idol eh, no? Pero ito, 1.1 billion liquidated as Bitcoin drops 107, mga lodi. Check natin yung pinaka... Sa bagay, medyo nag-recover na kasi ngayon eh, mga lods eh, no? So, punta tayo sa iba, mga lods ha, bago tayo pumunta sa ating XRP ha. Check natin yung mga mainstream news, mga lods, no? Ito, 10 minutes ago, Mika compliant, Unity, EURAU taps Chainlink CCIP to expand to major chains backed by Deutsche Banks and DWS. No, ganyan, nalagis yan, no? Grabe yung October, mga lodi, negative 4. Ano to 2025 to Ngayong ano lang, worst October, mga lodi, na nangyari. Sa bagay, ito kasing 2013, solid na bear market to eh. No, pero kasi itong October natin, bull market year to eh, 2025 eh. Ang bull market kasi, nung parang first quarter 2013. So, tingnan mo naman, 2013, 49%, di ba? Tapos, nung bumagsak na, hindi, ito pala, sorry. Ano pala? 60%. Tapos bumagsak ng 12% nung bear market na. 'Di ba? Ito mo, bull market 'yan, no? October 60%, tapos pagdating ng November 400. Kumbaga nandiyo sila sa taon ng 2030 na bull market. Tayo ngayon 2025, bull market dapat 'to. Ano nangyari? Bakit negative 4? Mga idol, no? Worst October daw 'to ng bull market eh. Mga lods eh. 'Di ba? So punta na tayo dito sa ating news, mga lodi, no? Kasi maraming nang nag-PPM sa akin kung ano na nangyayari sa XRP. Minsan naiinis din ako kasi syempre, lagi ko nang sinasabi yan eh, kung hindi nyo alam yung pinasok nyo, mas maganda, iba na lang yung imbisan nyo kesa napapad kayo o na-stress kayo lagi, di ba? So sabi pa naman dito, kasi maraming ganitong news eh, mga lods, sabi dito, warning XRP, something is not right with the current price. We should be much higher. But with founders selling, pad na agad to, mga lods. So, ibig sabihin, fake news na agad to. But with founders selling, what exactly is going on? Nagbebenta daw kasi nabalita na si Chris Larsen, nagbenta ng 50 million XRP. My thoughts, they are unprofitable and face too much competition. Di ba? Ayun yung tingin ni Dominus, XRP Syndicate pa pangalan niya. The days of XRP may be over. I'm considering selling everything. Yan, no? Yeah, okay, buddy. Sabi niya gano'n, no? Pads, you got twisted. Founders like Larsen aren't dumping. They're fueling Evernorth 1 billion XRP treasury war chest for Nasdaq glory. So, nagkakaroon na ng ano to mga lodi, no? Yung, kumbaga, yung iba kasi, katulad yan, yung mga nagko-comment, yung kung ano yung alam nila, yun na yun, i-comment nila. Pero minsan, yung mga nangyayaring mga ganun, yung mga knows nila, yung mga alam nila, hindi naman talaga ganun. So, parang nangyayari, batuhan lang ng mga opinion. Tapos, ito yung tama, ito yung ito yung okay. Ito naman talaga yung ginagawa nila, ito naman. Pero, kung titignan mo yung takbo, parang hindi naman ganun. Hindi naman ganun yung nangyayari. Kung tatanungin mo si David Schwartz, baka pag binasa niya yung mga comment na ng mga opinion nyo, hindi, mali yan lahat. Mali kayo lahat. Di ba? Parang ganun eh. Mga lods bukod dito sa parang nagfa-fad na to eh. Sabi nga dito ni Crypto Crusader, I feel like XRP is public enemy number 1 at this point. Totoo ba yun, mga lods? Ang dami kasing galit sa XRP, hindi natin alam kung bakit eh. Na? Bitcoin is constantly shielded without any issue at all. In fact, it's spotlight everywhere. Diba? Kumbaga, pinopromote pa siya, nakikita pa siya sa mainstream media. Wala man lang nagagalit sa kanya o marami pa nagsishield.
XRP content is now being scrubbed from the internet. Tinatanggal nila yung mga content ng tungkol sa XRP sa internet, mga lodi, which is totoo yan. Ang tanong, bakit nila ginagawa yun? And creators are being banished from YouTube for weeks. Sipin nyo yun, mga lods, ha? Yung mga content ng XRP, tinatanggal nila sa internet, and then yung mga content creators, binaban nila or something, mga ganun. Di ba si Ed, ano ba yun? Basta may marami silang mga tinanggal sa X din, tsaka sa YouTube This speaks volumes of what we are invested in and where we are headed, mga lodi, no? So, anong masasabi nyo dito? Maraming kumbaga parang kinokontra nila. So, dahil dito sa mga ganitong news, mga idol, parang nagkakaroon sila ng doubts, no? Nagkakaroon ng doubts na yun, mukhang hindi ata XRP, no? Parang iba na lang ako. Which is, kung ganun yung naiisip mo, okay lang naman yun, no? Wala namang pumipigil sa'yo, no? Ganun lang yun, Magsulana ka, magano kasi, patok ngayon, sulana Ano na ba yan? Patok ngayon, sulana. Kung titignan mo dito sa Nasdaq, pinost pa ni George. Ayan, Woo! Solana is quietly becoming the third pillar of crypto ETFs. Yeah, man. Come on. Analysts now project US Solana spot ETFs could attract up to 5 million inflows over the next 2 years. A level that would cement Sol alongside BTC and Ethereum as one of the crypto's institutional cornerstones. The rollout already looks strong. Bitwise, Sol launched with nearly 130 million in trading volume, while Grayscale Solana added another 4 million on its day one. It's been a long climb from meme coins jokes to mainstream adoption. But Solana's fundamental, speed, scale, and uptime are finally lining up with institutional demand. If even fraction of the project 5 billion flows in Solana won't just be Ethereum alternative, it will be the third pillar holding up crypto's next ETF wave. Woo! Yeah! So, ayan, pwede ka mag-Solana kung gusto mo, mga lodi, no? Sabi nga nila dito, speed, no? But Solana's fundamentals equal speed. Speed, scale, di ba? Pero yung nangyari yung sa Trump coin tsaka sa Melania coin. Stock up sila lahat. Di ba? Hindi nila kinaya yung volume. Sinong tumulong sa kanila? Si Brad Garlinghouse. Di ba? Pero sige, syempre. Yeah, tontuwa. Okay, pwede na yan. Pero kung gusto nyo mag-Solana, walang problema. Talaga namang solid pa rin naman yung Solana, di ba? Hindi natin yan. Talagang okay din yan. Kayong bahala. Diba? So, ayan. So, ito yung mga nakikita natin na FUD. Pero, wag na muna yan. Dito muna tayo sa, ito, mga lodi. No? Sabi dito, Ripple can make history. Sabi dito, no? Hindi. Ito muna pala. Wait lang, mga lodi. Ito muna. Kasi, di ba, hindi, yung iba kasi parang hindi naintindihan kung ano talaga yung XRP. So, ito si Santiago Velez, mga lodi, pinaliwanag niya, no? Sa mga hindi nakakaintindi kung ano yung XRP. One of the purpose, sabi dito, of the XRP native asset to the XRP Ledger Layer 1 is to have value for spam prevention. It's not gas by it can disincentivize DDoS attacks. The original design of the ledger was to use XRP in rippling. Ano ba yung rippling? Process as part of intercurrency pathfinding exercise. The native token is uniquely integral to this function. Kumbaga parang iba. Ayun yung pinagkaiba niya sa lahat. And it's why the XRP ledger had the first DEX in crypto. Rippling, ito na yung rippling, is the process of exchanging equivalent tokens using the same currency code. In the typical case, rippling through an issuer involves reducing the token issued
to one party and increasing the tokens issued to another party by an equal amount, mga lods, no? The path step specifies which account to ripple through. That's where the name for the company comes from. So, rippling ang ginagawa ng XRP, kaya ang pinangalan ng company is Ripple. O, di ba? So, ayun na. Alam niyo na, mga lods. Ultimately, the role of XRP is to be a neutral bridge currency that has no central issuer. No? It's not an IOU like a stable coin and does not carry the inherent counterparty risk that comes with an IOU o IOU, parang ganyan, no? IOU, parang pag-aari kita, parang ganun. Ay, may utang ako sa'yo, parang ganun ba? Mali ba? Basta IOU eh. IOU1, no? Parang ganun, ha? XRP as the native asset only carries the market-based volatility risk unique to digital asset. O, di ba? Mas unique siya sa digital asset tulad ng BTC, Ethereum at Solana. The volatility risk can be addressed via efficient AMMs, low settlement time between rippling, pathfinding, etc. To my knowledge, no other large cap layer 1 is designed this way with the exception of XLM as a fork of XRP. I hope that answer your question, kasi ang nagtanong dyan si The Wolf of Wall Street, mga lodi. No? So parang pinaliwanag niya yun. Sabi niya rito, great response, very helpful. The place I get stuck is whether this is actually being adopted by scale or is still theoretically. So sabi niya dito, I don't think it's been adopted anywhere near the scale that it's been promoted, as evidenced by on-chain volumes and data. But more importantly, what it's capable of. So yung pinaka main purpose ni XRP, mga lodi, hindi pa nangyayari o hindi niya pa nagagawa. Hindi niya pa nagagawa, 'di ba? So imagine kung magawa niya na yung purpose niya, gumagana na siya, kung ano yung talagang ginawa siya, kung para saan siya. I think this is the crux of most investors in XRP. They understand its true potential and assess that its price doesn't match its value kasi nga mababa daw. This is my position, sabi niya. There is a deeper truth here to all of crypto. This is proto-money. A small story become a big one. The vast majority of price appreciation is driven by narrative and the social consensus behind it. Not the tech, not the partnership, but the promises of what could be. No, kung ano yung pwede niya maging. We are watching the internet of value being born in real time, and we are all hoping that our piece of it graduates to its full vision. No, so kumbaga magamit siya ng full, yung full potential niya ay magamit, no? I personally pick XRP because of this reason, with the understanding that it has the strongest community in crypto. Some of us are actively building the internet of value instead of relying on others to do so. With regards to stable coins and their growth, I personally believe there is incredible volatility and suffering that is being built. They hide severe hidden risk that people don't appreciate without any of the assurance of traditional bank deposit o yung parang FDIC. People don't understand how they can depeg o see yung sa Luna or even Circle during the Silicon Valley Bank fiasco. People don't understand the duration risk of the underlying asset that backs stablecoin. It's not 1:1 or 1:1. They are backed by promises from an insurer whose value carries hidden market and volatility risk. Finally, most important na daw, stable coins represent the final death gasp of dying global hegemony. We are in the late stage of empire cycle that traditionally has meant severe and abrupt currency debasement. The volatility of the purchasing power that comes with this can be both abrupt and shocking.
Anyone touting the benefits of the stablecoin as being stable doesn't appreciate the seriousness of the situation and is selling something. Kumbaga, merong hidden agenda. We are all here in crypto for purchasing power, not stability. Increased use and stable coins is a good thing for the tech stock but does little to address our desire for investment and even less to solve the eventual problem of a world that doesn't suffer from Triffin's dilemma. Nabilib dito si Wolf of Wall Street. Sabi niya, this is a perfect response. When people ask question about XRP, they should all defer you. Defer to you. Di ba? So, ngayon, sana naintindihan nyo kasi ako medyo hindi pa. Tatagalugin ko ito mamaya. Ang lalalim ng ibang words mga idol di ba? Pero ito mga Lodi, natuwa din ako dito. Sabi kasi dito ni Arthur, Ripple can make history. Sabi niya, the official deadline for Ripple National Trust Bank application is today. If approved, Ripple becomes a US national bank, fully regulated, fully integrated. But, ito yung but mga Lodi, no? With the government shutdown, who knows what happens next? Kasi nga, naka-shutdown pa sila, mga idol. Anong mangyayari kaya, no? Kasi, once na matanggal yung shutdown, mga Lodi, doon na ito magpe-play. Kumbaga, lahat ng mga naka-schedule na dapat is maaprobahan, doon na yan maglalabasan. Marami yun, hindi lang ito. ETF, di ba? Anong mangyayari? Siguro ayun yung pinaka-umpisa ng bull market, no? Yung pagtanggal ng shutdown ng government, mga Lodi, pag bumalik na ulit, no? Sa tingin nyo, mga idol, ako sa tingin ko ayun. Ngayon, wala Wala tayong magagawa, mga idol. Lahat naman tayo gustong hindi ganito, di ba? Pero ganito yung nangyayari. Pero sa tingin ko, once na ibalik na ni Trump lahat sa normal ng government, mga Lodi, doon na ito magpi-play lahat. Ito yung pumigil sa lahat, yung shutdown ng government mga idol Siguro kasama yun sa plano nila, no? Kasi na-news ko na yun na matagal na nilang plano yun na ma-shutdown yung government sa ganitong date, mga Lods. Na-news na natin yun kasi kung nanood kayo ng mga nakaraang video. Ngayon, sabi dito, isa pa to. Once the Clarity Act is approved, Ripple must hold under 20% of XRP supply to avoid being a security. By ceding part of the US government, it complies and allows the IMF to set XRP price. IMF yung magsiset ng price kung magiging magkano si XRP. Dan parang nandun pa lang tayo sa part na yun. Parang etong price ni XRP ngayon, hindi ito yung tunay niyang price 'Di ba? So, once na magkaroon na tayo ng batas, mga Lodi, ayun na nga, it complies and allows the IMF to set a price in XRP. No? Price. Since the IMF can only adopt assets first adopt by nations, mga Lodi. No? XRP is the new ESDR, mga Lodi. Dito, please stop liking my post. Brad Garlinghouse will see it and gets angry for revealing the plan. Ayun ata yung plan mga Lods no? So, ayan. Ito muna yung news natin ngayon, mga Lodi. Actually talaga dapat bukas ako. Kaya lang, miss ko na magsalita Magsalita na kaharap yung PC ko, mga idol. Actually, kadarating lang talaga namin. Tapos, tumingin-tingin lang ako ng mga news na pwede kong sabihin at mag-freestyle dito. No, sana kahit papano, na-miss nyo ako at bukas bawi tayo, mga idol. No, total, nakadalaw na kami kasi sa sementeryo kaya naging busy ako ng mga nakaraan kasi yun na nga, nauna na kami, hindi na kami sasabay sa mga madaming tao. So kaya bukas, yun na, magtitirik na lang kami ng kandila and then yun lang, dito lang kami, mga idol. No? So Sabado, Linggo, sure magkakaroon tayo ng update o magkakaroon tayo ng upload na video, mga Lodi. No? So ayan, grabe naman, na-miss nyo ba? So ayan, kita-kits tayo bukas, mga idol. Sana nagustuhan niyo yung video natin kahit maiksi lang. Maraming salamat sa mga nanood. Syempre, palike ng video natin, mga Lods. At yun yung bubuhay sa atin At syempre, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, alam nyo na, subscribe na kayo sa channel natin. And magandang araw sa inyo, mga kapatid. At
What's up? Subscribe to Clovis TV, subscribe to Jablo. If you want to subscribe to me, it's link in the description. Oh wait, can you check my subscribers? Check ko pa yung subscriber mo. Yeah, just check. Wait lang. Mag-stable ko. Dami na ata eh. 1 million na. Shoutout mo yung mga nag-subscribe sa'yo. 208. Oh. What? Thank you! Peace!